Kanina pang alas 6, hanggang ngayon, wala pang ilaw. Alam natin, dito sa ating lungsod ng Lipa, 6 to 6, alam natin brown out, hari nawa, sa mga oras na ito, bumalik ng kuryente, parang pag-uwi natin, napakaliwanag ang daan at napakainit. Kung kahit ang ginagamit natin ngayon ay generator lamang, pagpasensyahan po sapagkat hindi kaya ang buong simbahan ng ating generator. Maraming salamat, Father Jas at Father Andel, sa panyaya ninyo sa Arsobispo upang sa linggong ito, sa huling araw ng pagdalaw ng Poong Jesus Nazareno, makasama ninyo ako. Sa araw na ito, sama-sama natin tinatapos ang makabuluhang pagdalaw ng Poong Jesus Nazareno sa loob ng 5 araw. At sa loob ng mga nagdaang araw, naranasan natin ang kanyang presensya sa pamamagitan ng pananalangin, sa pagdemosyon ng napakaraming tao, hindi lamang dito sa Maraboy, mga karatig ng mga barangay at mga bayan, at ang mga luha at pag-asa na sinaysay sa harap ni Jesus Poong Nazareno. Isa lamang ang tinatanggap kong imahen dito sa Batangas, sa lalawigan ng Batangas, sa Archdiocese of Lipa. At ito ang imahen na galing sa Quiapo. Kung kaya maraming mga imahen kung saan galing, hindi ko tinatanggap yun. Sapagkat ang Arsobispo ng Lipa at ang dating obispo na nangangasiwa ng Quiapo, Bishop June Sescon, nagkaroon ng agreement na aming ipalalaganap ang debosyon sa National Shrine of Poong Jesus Nazareno dito sa atin. Ngunit, mga kapatid, ang tanong natin ngayon, matapos ang 5 araw na pagdalaw ni Jesus Poong Nazareno, ano ang iiwan niya sa ating puso? Alas 8:30 ngayon, dadalhin natin sa prosesyon patungo sa SLX at uuwi na yan, imahe na ito sa Quiapo. At tanong natin ngayong linggo, anong ang iiwan niya sa ating puso? May sagot si Father Jas. At ang sagot, walk with Jesus. Anong ang sagot natin? At alam ko na may mga nakasuot ngayon ng mga kabataan, walk with Jesus. Ulitin natin. Hindi ko sinasabing sumama kayo sa Quiapo. May ibig sabihin yan. Ngayon din linggo ay linggo ng mabuting pastol, the Good Shepherd, at World Day of Prayer for Vocations. Isang panyayang hindi lamang tumingin kay Kristo bilang pastol, kundi marinig ang kanyang tinig na tumatawag sa bawat isa sa atin. Kayo na mga bata, tinatawag kayo ni Jesus. Kayo na mga sakristan, kayo na mga nasa labas ngayon, kahit madilim, si Archbishop, ang mga pare, lahat tayo tinatawag sa isa lamang panawagan. Tanungin niyo, ano po yun, Archbishop? Tanungin niyo ako, ano po ang panawagan ni Jesus? Maging banal. Holiness. Tayong lahat, obispo, pare, madre, kabataan, o kaya nagsisimba, lahat tayo inaanyayahan. At ang pagdalaw ng Poong Jesus Nazareno ay pag-anyaya sa atin, maging banal kayo. Tingnan natin ngayon sa Ebanghelyo. Sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, ako ang pintuan. Ang pumasok sa pamamagitan ko'y maliligtas.
Si Jesus ang mabuting pastol, the good shepherd. Hindi tulad ng mananakaw o bayarang pastol. Hindi. Siya ang nag-alay ng buhay para sa kanyang mga tupa. Siyang pastol na hindi lang nanguna, kundi nakilala ng bawat isa sa atin, kasama natin. Kaya ang tanong natin, pag-alis ng imaheng ito, walk with Jesus. Sa unang pagbasa, narinig ng mga tao ang pangaral ni Pedro at siya'y nasaktan sa puso. Iyan ang simula ng bukasyon, ang pagtama ng salita ng Diyos sa kalooban. Marami sa inyo ang nagsisimba at matapos ang sermon ni Father Andel, ni Father Jas, Father, tinamaan ko ako ng sermon mo. Tila'y binubuksan ang ating isipan sa salita ng Diyos. God speaks to us, to each one of us. Sino man tayo, pinakikinggan natin ang salita ng Diyos. Kung kaya para kay RSB, mahalaga ang sound system. Sapagkat sayang, wala na ang ilaw, hindi pa nun narinig ang salita ng Diyos. Karapatan ninyo na marinig ang salita ng Diyos. Kung meron ditong parokya na napakahina ang sound system, i-report ninyo kay RSB. Ayaw ko na mga parokya ang hihina ng sound system. Dapat ang sound system, maririnig ng mga tao ang salita ng Diyos. Sapagkat nakikiusap sa atin si Jesus. Ito ang panawagan. The vocation to listen to God's Word. Mga kapatid, ang pagdalaw ng Jesus pong Nazareno, ilan sa atin ang tinamaan ang puso? Ilan ang nakadama na parang may sinasabi ng Diyos, anak, may plano ako sa iyo. May plano ako sa iyo. May gagawin ako sa iyo. Sa pangalawang pagbasa, pinapalahanan tayo. Tayo ay parang mga tupang naligaw. Ngunit ibinabalik tayo sa pastol ng ating kaluluwa. Ito'y paalaala ng mensahe ni Pope Papa Leon sa World Day of Prayer for Vocation. Ano sinasabi ng ating Santo Papa? Ang bokasyon ay hindi sapilitan. Ito ay isang regalo ng Diyos na tumutubo sa ikabuturan ng ating puso. Ang bawat isa may panawagan. Si RSB, pinag-arsobispo. Mga pare, Father Andel, Father Jas, maging pare. Kayo na mga kabataan, kung anuman plano sa atin ng Diyos, kayo na may asawa, anong plano sa atin ng Diyos? Kung kaya napakahalaga, World Day of Prayer for Vocations. Hindi ito iisang landas para sa lahat. Ang iba ay tinatawag mag-asawa, ang iba ay magpare, ang iba ay mag-margaret, or single blessedness, o maglingkod sa simbahan. Ngunit iisa ang pinagmulan, ang pag-ibig ng mabuting pastol. Sabi ni Santo Papa, Papa Leon, ang mabuhay ay nagiging tunay na maganda kapag sinusundan natin si Kristo. Mga kapatid, bakit marami ang hindi naririnig ang tawag ng Diyos? Dahil maingay ang mundo. Ayon sa mensahe ng Santo Papa sa World Day of Prayer for Vocation, pause, listen, and pray. Itong tatlong salitang ito sa Ingles, manahimik, huminto muna, to pause, to listen, pakinggan, hindi lamang sa tainga. Ang puso ay may tainga. To listen with your heart and to pray. Itong tatlong ito, to pause for a moment, to listen to God, and to pray. Tumigil, makinig at manalangin. Hindi sa ingay, kundi sa katahimikan ng pusong naririnig ang mabuting pastol. Tulad ni San Agustin, natuklasan niya
ang Diyos hindi sa labas, kundi sa loob. Mas malalim para sa akin, naroon ang Diyos sa aking puso. Mga kabataan, dito sa parokya ng Santo Niño, kayo na mga bata, ako'y natutuwa sa inyo na kahit kayo nakabulingit pa, mga bata pa, choir na kayo. Ibig sabihin, buhay na buhay ang parokya ito sapagkat kung lahat dito matatanda na, puti ng buhok, matapos ang 5 taon, napakahina ang parokya ito. Ngunit, meron na kayong investment. Ang mga bata ito, bata pa lamang, buhay na ang parokya. At sila sa pamamagitan ng choir. Mga kabataan, maglaan ng oras sa panalangin. Lumapit sa Eucharistia. Makinig sa salita ng Diyos. Doon ninyo maririnig ang tinig na nagsasabi, sumunod ka sa akin. At ito ang ating panawagan ngayon. At ganoon din sa pag-alis ng imahen ng Poong Jesus Nazareno, sumunod ka sa akin. Hindi sa pamagitan ng pagpunta sa Quiapo ngayong gabi, sumunod ka sa akin sa pagsunod sa aking kalooban. Hindi madali ang pagtugon sa tawag. Kuminsan takot tayo. May pag-aalinlangan tayo. Ngunit tulad ni San Jose, na nagtiwala, hindi lang lubos. Naunawaan niya. Hindi. Tayo rin ay tinatawag mong sabi, Opo, Panginoon, kahit hindi ko naunawaan, susunod ako. Gagawin ko ang kalooban mo. Hindi madali ang pagtugon sa tawag. May takot tayo at pag-aalinlangan. Ang bukasyon ay hindi isang biglaang desisyon lamang. Ito ay isang proseso ng paglago. Habang lumalapit tayo kay Kristo, mas nagiging malinaw ang ating landas. Pagmasdan ninyo, pag lumalapit kayo sa Diyos, marami kayong tukso. Marami kayong tukso. Maraming paghahadlang. Mag-isip-isip ka. Kung lumalapit ka sa Diyos na walang hadlang at walang tukso, maaari ikaw ng demonyo sapagkat walang tukso sa iyo, wala nang hadlang. Matuwa ka kung merong hadlang sapagkat nakasisiguro ka, hinahadlangan ka ng demonyo upang lumapit sa Diyos. Mga kapatid, sa ating parokya ng Santo Niño dito sa Marawi, itanong natin, nagiging tahanan ba tayo ng bukasyon? May mga kabataan bang lumalabas ang loob o lumalakas upang sumunod kay Kristo? Ilan ang mga magsiseminarista dito? Ilan ang magpapare dito? Ilan ang mag-aasawa dito? Kapag kuminsan napakahirap, there is no longer an occasion na mag-asawa. Sa mga may asawa, Couples for Christ, vocation director. Kung kaming mga pare, may tinatawag vocation director for the priesthood. Kung sa mga madre, vocation directress to be a religious. Meron ba sa inyong parokya vocation to married life? At sasabihin natin sa mga high school, napakasarap mag-asawa. It's a vocation. You are happy to be a married man. Ngunit, ang pag-aasawa hindi lamang mag-asawa. To be holy, maging banal. Mga kapatid, sa pagtatapos ng pagdalaw ng Poong Jesus Nazareno, huwag natin hayaan matapos lamang ang debosyon ngayong gabi o dito sa lugar na ito. Dalhin natin ang kanyang piling sa ating puso, siyang mabuting pastor, kilalanin natin siya. Tinatawag niya tayo, inaakay niya tayo sa landas ng tunay na buhay. At ngayon, sa katahimikan ng ating puso, marahil siya ay bumubulog sa bawat isa. Anak, may plano ako sa iyo. Sumunod ka sa akin. Hari nawa, sa pamamagitan ng pagninilay natin ngayon, makita natin isa lamang ang panawagan sa atin, maging banal. Tulad
ng imaheng ito, Jesus Nazareno. Hindi inaalis ang problema natin. Hindi ka nag-iisa. Palaging kasama mo si Jesus sa pagpasan mo ng problema. Ngunit nakatutuwa, hindi ka iiwanan ng Diyos. Pagpalain tayong lahat sa pagdiriwang na ito ng linggo ng mabuting pastor.